Gawa tayo ng napakasarap na smoked rainbow trout. Let's go! Basta kayo dyan, lalong-lalo na sa mga masisipag na tatay at nanay, at lalo na rin sa mga kapwa ko tatay na mahilig fishing at magluto. Ngayon, ang hawak ko ngayon ay isang rainbow trout na pamilya ito ng salmon na nahuhuli ito dito sa Canada o sa North America. So ngayon, dahil ako mahilig mag-fishing, ang gagawin ko ngayong araw na ito ay aking i-smoke. Pero sa video na ito, ipapakita ko sa inyo paano ang paghahanda ko nito ng bago ko i-smoke, mula dito sa paglinis, sa cut ng mga meat hanggang sa i-brine ko ito. So ipapakita ko ito sa inyong video bago ko isalang dito sa ating smoker. So dapat meron kayong mga gamit dito na pelleting knife para maganda nyo itong maikat. May hasaan din kayo. So ito pa yung isang pelleting knife na nagamit ko para mas mabilis, mas maganda ang pag-process natin ito ng trout na ito. So itong ganito lang ang gagawin yan. O rin pala makalimutan, dapat meron din kayong sangkalan. Okay? Para po pala doon sa mga kung paano ko ito nahuli, ang ganitong klaseng isda ay nahuhuli po ito sa lake. Pero panoorin nyo na lang yung setup ko sa ibang video ko. So para pala doon sa mga hindi pa nagsusubscribe sa aking YouTube channel na Dad's Tackle Box, mag-subscribe po kayo para makita nyo rin doon kung paano ako manghuli ng salmon at kung paano ko rin ito lutuin ng ibang putahe. Okay, so ganito yan. So pag hiniwa natin yan, so i-slice ko lang yan dito. Okay, so ito na yon. So ngayon, para doon sa iba pang gustong malaman paano gumawa ng video, paano gumawa ng business na inyong pagkakitaan, lalo na dito sa hilig nyo, pwede nyo rin akong i-search o ilagay ko rin dito sa description ng video ito yung aking online business, para naman kayong matuto at magawa nyo yung hilig nyo, na mag-business kayo sa mga hilig nyo. So ngayon, ilagay ko na lang sa description sa video ito, tingnan nyo na lang doon at kung paano nyo gagamitin yung inyong hilig na maging business nyo ito at pagkakitaan nyo rin. So ngayon, hindi na natin yan tatanggalin ng buto ito. Ngayon pati ito, wala itong sayang, kaya isasama rin natin ito. Masarap din ito, so may mga laman din yan, kaya isasama ko rin ito sa aking pag-i-smoke dito. So pagkain nyo, pagkaluto, ingat na lang kayo, pero masarap din ito at walang sayang. Ngayon, magiging ganito na siya. Ganito lang siya kalalaki ang ginagawa ko sa aking pag-smoke nitong salmon nito. So, bali, ganito na siya.
Ilalagay ko lang dito muna at aking huhugasan. Ito na siya. So hugasan ko muna ito bago ko i-brine. Ihanda na natin ito para i-brine. So ang ibig sabihin ng brine ay ilalagyan natin itong mixture na ito. So sa last part ng video na ito, doon nyo makikita o malalaman kung paano ko ito ginawa, yung mga mixture at saka instruction. So panoorin nyo hanggang sa katapusan ang video na ito para malaman nyo kung paano i-brine at gumawa ng masarap na smoke na salmon. So marami kayong magagawa sa inyong mga huli na isda dito sa Canada, lalo na itong salmon o mga isda din na kung wala kayong huli, pwede rin kayong gumawa ng smoke na ibang isda, ng mackerel, ng milkfish, ng basa or any kind na isda na matataba. Kung paano, pwede rin. So panoorin nyo pa yung mga ibang video ko regarding dyan sa mga ibang isda. So bago natin ngayon gawin ang pagbabray nito, so ang ginagawa ko, ito yung pot. Lagyan muna natin yan ng itong mixture na to. Okay, so para yung bottom nyan mixture. So ngayon gagawin mo, pupunasan mo lang ito lahat. So dapat coated yan ng mixture natin na ito para matalab yung lasa talaga. So ang gagawin naman natin dito, mga 8 to 10 hours natin bago natin isalang sa ating smoker. So coated dapat yan na ayos. So pag nalagay nyo yung na-i-flat nyo na dito sa loob, lalagyan nyo ng mixture natin. Yan ang isa sa mga sikreto nyan para talagang talab yung lasa nito. Ito matagal ko na itong ginagawa, siguro 5 to 6 years na. So manghuli ako ng isda, ng salmon. Then ito yung ginagawa ko, lalo na dito sa Canada na malamig ang panahon o bago mag winter, dapat meron ako nitong nakagawa lagi kasi napakahirap magluto sa labas o hindi ka makapag-smoke sa labas during winter na nasa minus 30 o negative 30, negative 20, paano ka magluto? So ito ang isa sa naisip ko na napakadali na gawin kasi pag luto na ito galing sa rep o sa freezer, pwede mo na itong straight na sa microwave. So napakadali, lalo na dito sa busy na buhay dito sa Canada na dapat meron kang ready na luto na iinitin na. So dito una, naglibang na ako sa aking pagpipishing. Ang isda na ito ay napaka healthy sa labi. So i-enjoy mo yung passion mo, i-enjoy mo rin yung pagluluto mo kung ano ang gagawin mo sa iyong huli. And syempre huwag ka rin madamot at ibahagi mo rin yung mga sikreto mo o nalalaman mo sa pag-fishing, sa pagluluto katulad nito. Doon sa mga gamit na ginagawa ko o sa recipe, panoorin nyo na lang dito sa video at saka sa description ng video na ito. So para kayo, yun nga sinasabi ko, part ng wealthy life natin ay i-enjoy natin yung buhay, i-enjoy mo yung passion mo. Ito ay para sa ating pamilya. Number 1 ay para sa pamilya. Next na dyan, ano ang gagawin mo sa
sa sarili mo. Of course, yung health, yung wealth mo, tuloy pa rin ba yung pag titraining mo sa sarili mo, development mo, may time ka pa ba sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. So ito yung isang sa mga ginagawa ko ng part ng aking hindi lang pera yung tinatawag na wealthy ng buhay, pero yung balance ng buhay dito sa Canada ay i-enjoy natin yung ating hilig, at kung pwedeng pagkakitaan, gawin din natin. Kasi available lahat ng resources dito. Ang pag-fishing, may license ka lang, libre. Kung masipag ka, madiskarte ka, yung hilig mo, pwede mo rin pagkakitaan. Yung TikTok mo, yung Reels mo, pwede mo rin i-promote dito yung mga business mo. Kung magawa ka lang ng mga website na magbibigay sa iyo ng affiliate marketing. So ngayon, tapos na tayo para i-brine natin ito ng 8 to 10 hours. Ang itsura niya, magiging ganito na siya. Okay, antayin na lang natin siya ng 8 to 10 hours bago natin isalang dito sa ating smoker. So ngayon, 8 hours na yung ating ginawang brine kanina. So magiging ganito na ang itsura niyan. So huhugasan ko na lang ito. Pagkatapos ipapahinga ko siya ng mga 30 minutes, at ngayon ay isasalang ko na siya sa ating smoker. Ito na yung ating hinugasan after na i-brine natin ng 8 hours. Bali ito na ngayon yung ating salmon. So ngayon ilalagay ko na ngayon siya dito sa ating smoker. Okay. So ito, sabi ko kanina, lagyan ito ng olive oil para hindi siya dumikit. So magiging ganito na yan ang pagsalang natin. So lulutuin na natin to ng mga siguro dahil ito ay maliliit naman. So mga 1 hour 30 minutes siguro, o 1 hour 45 minutes. So okay. So ang gamit ko ngayon dito na pang smoke na kahoy ngayon ay cherry. Pwede rin kayong gumamit ng hickory or apple, pero ang gagamitin ko ngayon sa aking pag-smoke ay cherry. So binabad ko muna yan dito mga 30 minutes para mas mausok siya. So ganito ang magiging itsura niyan. Then lulutuin na natin yung ating isda. So tingnan muna natin ito after an hour na natin iniluto. So kung ano na ang magiging itsura. So wow. So ganito siya. Ganda, di ba? So ito yung salmon. So maintain nyo na lang sa ganitong temperature siya hanggang sa maluto itong ating smoke na salmon. At ganon din sa ibang isda. Kung paano man yun o yung basa. Kaya makulit. Maintain nyo lang yung ganyan temperature.